Hello Ray guys! Good afternoon sa inyong lahat. So, andito kami ngayon guys sa labas ng Havikirwa Kapayka. Actually, kakagaling lang namin dun sa lola namin guys. And nagkape kami dun. Tapos sabi namin sa kanya na kung gusto niya ng tinapay and gusto niya raw. And kung meron kami makukuha dito na maraming tinapay, syempre bibigyan namin siya guys para di na nila kailangan bumili ng tinapay. So, dyan lang yung door guys ng Haviki. Dyan. Yan o yung may color puti. Yan. Yan dyan. Yan. Kaupaka 237. Dyan lang yung door. Tapos andito na talaga kami sa pinakaharap na nag-park. Ayan. So may mga tao na rin na nakapila doon guys. Medyo mahaba-haba na rin. But since malamig, dito lang muna ako sa loob ng car. Ayan. Hintayin natin na mag-open yung door. Okay lang naman na kahit na doon ako sa likod pumila. Sinabihan ko pala yung mga ibang Pilipino about dito sa Haviki. Sabi nila, may nakapagsabi daw sa kanila na hindi daw maganda yung mga nakukuha dito. Ewan ko sa kanila guys, kasi yung mga nakukuha namin okay naman talaga, as in timing talaga siya guys. Depende kasi talaga siya. Hindi siya the same every day. Kaya minsan lang din talaga ako pumupunta dito. Tapos once a week lang. Kasi nga marami talagang pwedeng makuha guys. Tapos timing talaga guys. Timingan talaga. And ewan ko ba't hindi maganda na kukuha nila. Siguro kasi guys, iba-iba kasi tayo na tao na na gusto ba. Kaya siguro iba siguro yung expectation nila. Kasi ako naman, intindihan ko naman na alam mo yung pagbago ka pa dito sa Finland, yung gusto mo is yung parang pagkain Pinoy pa rin talaga, and not everybody is eating Finnish food. Napakahirap na mag-adjust talaga sa mga pagkain din. But for me, it's okay talaga itong Haviki. Pero kanya-kanya naman tayo ng tawag nito, ng gusto. Pero sa amin guys, sobrang okay talaga. Kaya palagi talaga kami pumupunta dito at least once a week. Last week hindi ako nag-Haviki guys kasi pumunta kami sa church and nag-volunteer kami doon. And I'm pretty sure talaga na pag ganun is meron talaga kami makukuha or may uwi ng mga pagkain sa bahay. And meron nga. Ayun, so ngayon mag-Haviki tayo. Meron pa naman pagkain sa bahay, but since pakonti na lang yung, do we still have bread at home? Se pakkasessa, mutta jääkaapissa nyt tosi vähän. Just little na lang daw yung nandun sa ref namin. Kaya, ayun, kailangan namin bumili dito sa Haviki. Kasi yung tinapay talaga ang pinakagusto din namin dito. Kasi nga, mas malaki talaga ang natitipid namin kapag dito kami bumibili ng mga tinapay. And bibigyan din namin si Lola yung nanay ni Nico, yung mother-in-law ko guys, ng mga tinapay para hindi na nila kailangan bumili. Kasi nga, malaking katipiran yun din yun para sa amin. Pero kung hindi mo kasi gusto yung mga nakukuha dito, then better for you na bumili na lang din doon sa regular na store. But for me guys, na sanay na talaga sa Finnish food, so okay lang talaga sa akin dito. Pero kung ina-expect mo makakabili ka dito ng kagaya sa tindahan na mga pagkain na then you will pay, then doon ka pumili. Pero kung kagaya ka sa amin, like for me, Carlos and Elisa, yung mga ibang Pilipino na bumibili dito sa Haviki, then go for it. Kasi alam mo makakatipid ka and marami ka talagang pwedeng pagpilian din. Tapos hindi talaga siya the same everyday. Timing lang talaga. It's already 4:58 guys. 2 minutes na lang mag-open na yung door. Tingnan nyo sa labas. Mag-aalas 5 na pero maliwanag na guys, 'di ba? Ayan, maliwanag na siya guys. Papunta na talaga kami sa spring. But itong months naman na ito towards the spring, mas brighter talaga siya. Compare nung November, December, medyo madilim. And plus the snow guys, ayan, mas napapaliwanag na talaga yung palibot. But the day is a little bit longer now. Dito na ako sa pila guys, sa pinakalikod ako. And mamimili na tayo ng pagkain. Kita nyo, wala talagang sunod sa akin guys. Ako yung pinaka-last talaga. Wala akong kasunod guys. Ako yung pinaka-last. So, yan yung pila. Pa-sunset na rin pero maliwanag po. Tsaka medyo malamig kasi medyo mahangin today. -3 lang naman.
Pero ano siya, medyo mahangin. Tapos nag-ulan ng snow, pero nahinto na agad guys. Kaya maganda kanina kasi umulan talaga siya ng snow. Hello guys! So ngayon papunta na tayo doon kay grandma kasi bibigyan namin siya ng ibang tinapay. Grabe, sobrang daming pagkain guys. Hindi ko na kaya bitin. As in, giguyod na lang na ako ang bag. Ano yung ginuyod sa Tagalog. Hinila ko na lang yung bag guys kasi sobrang bigat. Hindi ko na kaya siyang bitbitin. Sobrang bigat ng mga apples. Sobrang dami na namang apples na pwede naming magawang juice guys. Ayun. Grabe, sobrang daming pagkain pa doon guys na pwedeng kuhanin. Kasi konti lang ang tao today. Yan ang sinasabi ko. Hindi talaga siya the same everyday. Timing talaga siya. Ewan ko, pag ako naman o kaya kasama ko sila Carlos and Elisa, sa timingan talaga namin guys, magaganda yung mga nakukuha namin and marami talaga silang mga pagkain. And today guys, after nung nakarating na ako dun sa may bread na area, wala nang ang tao na pumasok. So sabi nila pwede pa daw kumuha doon kung gusto pa namin. Pero hindi na ako kumuha guys kasi mabigat na kasi yung bag ko, tsaka hindi na kasya yung mga pagkain sa bag, and hindi din ako pwede na magdala ng malaking bag guys kasi hindi siya magkakasya sa car namin kasi nga puno yan guys dyan sa likod, pati dun sa tawag niyan sa trunk, kasi nga meron akong mga gamit sa ukay-ukay yun. Pero marami talaga akong nakuha, and may mga karne, herbs, palaman sa tinapay guys namin sa bahay is paubos na. So timing nakakuha ako noon kasi hindi na namin kailangan bumili sa grocery. So yun, sobrang dami ng pagkain guys. Naku Diyos, may marimar, hindi ko talaga maisip ba yung mga pagkain, yung mga today na mga tinapay guys. Today yung last day sa store na binibenta, yun yung mga andun. Tapos yung mga kinuha ko is yung mga dark bread and yung mga kaura or oats na bread kasi mas healthier yun. Tapos yung mga hindi naman sobrang matigas na mga dark bread guys, kasi ngayong si Lola guys, hindi siya, yung Lola namin hindi na niya kaya makakagat ng matigas na tinapay, kaya meron namang dark bread pero mas softer siya. Ayun, yun yung mga kinuha ko. So hatid na namin yun doon, tapos uwi na tayo ng bahay and papakita ko sa inyo yung mga napamili ko today for birthday ni Rose doon sa Haviki Ruaka Paika. Dito na kami guys. Yeah, yeah, that's all. Yeah, you give it all to grandma. No need. So dito na guys, hatid na ni Nico yung tinapay dun kay Lola para meron silang tinapay dito. And si Lola guys, hindi naman niya kailangan ng sobrang daming tinapay, but the thing is, yung mother-in-law ko, the same building lang sila nakatira, kaya pwede niyang ibigay din doon sa kanya yung iba kung hindi magkasya dun sa ref niya. But eventually guys, nakakatuwa kasi alam nyo, maraming nakikinabang dito sa Haviki namin na ginagawa. Kasi nga, mahal ang pagkain dito guys. Tapos alam nyo ba ngayon, nag-start dito ang mga groceries guys, or yung mga trabahante ng mga groceries, kasi gusto nga nila magtaas ng sweldo. Kasi nga lahat na dito guys is nagmahal talaga yung mga bilihin compare before. Alam nyo yung 50 euro mo dito, parang wala na lang yan siya guys compare before na grabe malaki na talaga yung 50 euro. Pero ngayon yung 50 euro, napakaliit na pera na lang yan. Hindi na siya kagaya dati. Hello Ray guys! Good day sa inyong lahat. Sandito na nga kami sa bahay and meron ako ditong bag na ito. Yan, itong bag na to, pati yung isang bag guys na andito sa gilid na hindi ko siya mabuhat. So unahin ko itong andito sa harap natin na bag. Itong medyo mas maliit kasi ito is mag-occupy siya ng space ito sa table natin guys, kaya unahin natin to. Okay, so meron ako ditong mga herbs guys, specifically itong mint, meron tayong salvia or sage. Medyo nag-wither na siya guys kasi malamig masyado sa labas, and that's very normal kapag bumili ka ng mga herbs guys sa grocery. So meron ako ditong 5. Ayan, may mint and may sage tayo, and I'm going to use this one guys kasi I have a project na gagawin pagdating ng summer. So I'm gonna be saving the leaves
And ida-dry ko ito. So, itatabi natin ito dito sa gilid. Yan. Tapos, marami tayong mga fruits, guys. May mga saging tayo dito. Ayan, saging. Yan, ito pa saging. Grabe, kadaghan sa saging, guys. As enjoyed. And, kumain na si Anika ng 2 saging. Tapos, meron tayong mga carrots. Sobrang daming carrots, guys, sa Haviki today. Hindi ko kayang bitbitin lahat. And ito is, andun siya sa Haviki, guys, kasi naganyan siya, yung mga nahati-hati nga, guys, ng mga carrots, yung mga reject ng mga store. Yan, nahati siya, guys, kaya andun siya sa Haviki. Ang dami ditong carrots na nabili natin sa Haviki, guys. Ayan pa. Sobrang daming carrots, guys. Tapos marami tayong mga apples, guys, and citrus. Tatabi ko to, hindi ko to magkakasya dito ba. Maraming apples, guys. As in, sobrang daming apples. Ayan. Mga apples, guys. Kaya mabigat ang aking bag, guys. Kasi nga, sa sobrang dami nitong mga nabili natin sa Haviki. Patapon man to sa grocery. Ano bang sabihin ng ibang tao? I'm so weird kasi kumakain kami nito. Mas weird kayo because you are throwing a lot of good stuff. Kahit na yung skin is hindi lang ganun kaganda, itatapon nyo na. You guys are the one who is weird. You, nagtatapon kayo palagi ng mga pagkain na kaganda pa nito. Ang daming bata ang hindi nakakain sa buong mundo. Sobrang daming apple, guys. Hindi na magkasya ito kasi sobrang kalalaki. Daddy, help me. Daddy, you lift this one. And you put there. To that side. Because I cannot carry it. This one. Put it there. It's heavy. Ito pa dito, guys. Sobrang daming apples. Grabe, kadaghan. Og sulod niya akong bag, guys. Gamay-gamay rin niya akong bag. Pero, daghan kay sulod. Ayan. Ito pa. Ayan. Ano sobrang kadaghan. Grabe, gid ni kadaghan, guys. As injured. Ito na, guys, yung mga fruits and saging and yung carrots. Ayan na, 2 tray, mabigat. Ayan, ito pa yung isa. Yan, diba? Grabe kadaghan, guys. So, ipadapli na to ni that side because we don't have space anymore. Ayan. Fruits pa lang, guys. Tiba-tiba na. So, meron na naman kami bukas na pang juice namin. Meron din tayong tinapay. Mga ibang tinapay binigay namin kay Lola. Mag-ano lang kami ng para sa amin. Kasi meron pa naman kami doon sa ref. Tapos, guys, marami to ding grapes. First time ulit. Sobrang tagal na hindi na nagkaroon doon ng maraming grapes. 1, 2, 3 grapes. 4, 5 boxes ng grapes. 5 boxes ng grapes ang nabili natin doon sa Haviki. Tapos sabihin nila na hindi maganda yung Haviki, guys. Timing talaga. Tapos meron tayong Coca-Cola, guys. Ayan, 2 ito. Aanhin ko naman tong 2. Yung isa is bibigay ko kay Carlo at kay Elisa. Para maano nila to. Bigay ko to kay Inday bukas. Lagi ko nakakalimutan ba. Tapos meron tayong Chinese cabbage. Ayan. Chinese cabbage, guys. Pang sabaw. Diba? Sulit masyado. Tapos meron tayo ditong pork kananaki. This is carrots, guys, na sausage. I think meron din itong halo na ano. Yeah, meron siyang halo na karne. And meron siyang halo na carrots na naki or sausage. Ay, hot dogs. Ayan. Tapos, meron pa tayo ditong lagyan yung pansin, ani dito. As in, lemongrass. Ang plano ko dito is, itatanim ko yung iba nito. Tapos, yung iba na lang siguro na nakuha ko last time ang itanim ko. Pero ito, gagamitin ko to sa, tawag nito, pagtatanim, luluto guys. Kasi meron akong pork slab doon. Balutuin ko yun. Kaya, i-barbecue ko na lang yun, uy. Hindi ko pa alam, guys. Tapos, meron tayo ditong lawantay makara or yung sausage ito, guys. Tapos, nahati na siya. So, ito is palaman siya sa tinapay. So, meron tayong 2 nito. Ayan. Tapos, meron pa tayong manok. Itong isa, guys,
ito lang talaga ang kinuha ko. Tapos nung palabas na ako, binigyan pa ako ng isa. O, diba? Nagkaroon tayo ng dalawa. Ano ito? Chicken, apple na, honey and apple na filet suey kale. Or yung chicken siya guys na meron siyang, tawag nito, meron na siyang halo ba? Or meron na siyang timpla. Tapos meron tayong gatas dito. Actually, 3 yung gatas. Isang light milk. Mga light milk man ito lahat. Tapos yung isa is lactose free. Ayan. 3 yung gatas natin, guys. Yung isa naman is, yung dalawa dito is Luamore. Yung organic siya na gatas. Tapos yung last item natin is itong Motorhead Barbecue Sauce Original. Ayan. So, ito lahat yung mga napamili ko today. Pamili namin for worth 10 euros doon sa Haviki Ruakapayka. Napakasulit talaga. So, ang nagpabigat talaga dito guys is yung mga prutas kasi napakarami. And ito naman guys, kahit na meron niyang siyang hati dyan, it's okay kasi tanggalin mo yan. Sus, okay pagid kayo na siya guys. Wala pa tawa na siyang problema. Yan o. Siyempre, warag nakuan lang siya ba, nadaot ng iyang skin gamay. So, ayun, punta na talaga siya sa Haviki, guys. Ganyan talaga dito. Yeah, but ito na lahat ang napamili namin, guys. And napakasulit talaga. Diba? 10 euros lang. 600 pesos sa atin sa Pilipinas. And this will last us like about 2 weeks, guys. Ayan. Yun. Yung iba sa mga ingredients, guys, na pinamili namin doon sa Haviki, like yung mga sibuyas. Hindi pa naman yun nauubos. So, magagamit siya. Ayan. So, napakarami guys. Napakasulit talaga ng Haviki para sa amin. Iba-iba kasi tayo ng gusto sa sa pagluluto. Ako kasi guys, nagagawan ko palagi ng paraan yung mga pagkain na nabibili namin doon sa Haviki. Kahit na kulang yung ingredients na yan. But meron naman akong nabili previous weeks pa. Yung mga ganon. And naiipon ko talaga siya. Actually guys, kahit hindi kami mag-grocery ng 2 buwan, 3 buwan, hindi kami magugutom. Kasi 2 yung freezer namin. And yung 2 freezer, guys, yung isang freezer is puno siya ng deer meat. Anika, want something? You want banana? Yung isang freezer namin, guys, na Arco Pacastin, yung hindi yung nakatayo, puno siya ng deer meat and ibang karne. Tapos, yung nakatayo namin na fridge, guys, na isa, yung kalahati nun is berries and mga gulay na nanggaling din sa Haviki na frozen ko siya. Tapos yung kalahati nun is isda tsaka mga karne. So, hindi talaga kami magugutom. Kaya, napakasulit. And, itong minto guys is ida-dry ko to. Pero hindi ko siya gagamitan ng dehydrator kasi mainit yung dito sa kusina talaga namin guys. And, enough na yun to dry this one siguro. Hindi ko na to ng dehydrator. Para lang maano lang yung kanyang water content ba. Tapos, ikikeep ko siya kasi meron akong gagawin na project pagdating ng summer. O, project na naman tayo. Last time yung project ko was, ano ba yun? Yung mga dried mushrooms na ginamit namin sa kasal. Ito naman guys, meron akong naisip na project na pwede ko siyang gawin. Pwede ko siyang gawin sa bahay. And, isi-save ko yan. So, ida-dry ko muna yan siya para later mapakita ko sa inyo ano yung project na yun. Yun lang naman guys, as in, sobrang dami yan guys. Oh, as in, oy. Daghan ko yung napalit sa Haviki guys, di ba? Sulit talaga. Salamat sa inyong lahat guys sa panonood ng vlog na to. And we will still try to post as much as we can ng mga videos guys. Every day or every other day or kung kailan namin kaya guys. And I hope you don't forget to like, share, and subscribe to our channel sa mga bago dito sa channel namin. And subaybayan nyo po and sana abangan nyo po yung mga susunod na videos namin. And please don't forget to like, share, and subscribe din po sa channel ni Nico which is Lindeman Outdoors. And itong channel po namin, yung family channel namin which is The Lindemans. Ingat po kayo guys. And magtipid tayo. Tapos wag tayo magsayang na pagkain kasi marami ang nagugutom talaga. And sobrang mahal talaga ng mga bilihin. Ingat kayo guys. We'll see you again next time. Hey, hey!